Ito po ang sabi po ni Pablo sa 22, "Ngayon pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin." Ito po yung sinabi ko na, ah, meron siyang personal na relasyon dahil mismong alam na alam ni Pablo kung paano niya malaman ang mensahe 'no, ang Espiritu Santo mismo na kumakausap sa kanya. Kaya nang sabi nga dito, "Dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin." Tapos sabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang," sabi niya sa 23, "Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin." Yan, alam po niya na merong hahantungan po ang kanyang pagse-share sa salita ng Diyos 'no, lalo na po kay Jesus Christ. Kasi nung unang panahon talaga 'no, yung unang panahon na 'pag merong magse-share tungkol po kay Jesus Christ ay talagang inaano po nila, sinasaktan, yung mawala po dito sa mundong ito. Ngayon meron akong naalala na minsan nabasa ko sa aking newsfeed na about sa religion ng Catholic. Meron ba daw isang Katoliko tapos papatayin ng kapwa Katoliko. Yun po ang hindi nila alam kung ano ang istorya ng Katolik 'no. Gaya dito na meron talagang galit kay Pablo dahil ayaw nilang isalita si Jesus Christ. Pero hindi po nangyari yun na ma-stop 'no. Kaya yun po na-amaze po ako. Ang Diyos gagawa po talaga siya ng paraan. Kahit nga 'yan si Pablo, nangangaral siya tungkol kay Jesus Christ at, yun pinatay nila pero hindi po nahinto yun, eh. Hanggang ngayon 'di ba, sinasalita pa rin si Jesus Christ. Tapos sinabi niya dito, pero hindi mahalaga sa kanya, hindi mahalaga kay Pablo kung anong mangyayari sa kanya. Ayun dito sa verse 24, "Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyayari sa akin, matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos." Tungkol sa biyaya ng Diyos, hindi niya sinabing tungkol kay Jesus Christ, pero sino ba naman ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, 'di ba si Jesus Christ? At sabi dito sa 25, "Napuntahan ko kayong lahat, aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos, at ngayon alam kong hindi na tayo magkikita pang muli. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon na kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos." Ito po yung hinahanap ko kanina. Ngayon nakita ko na ito po yun mga kaibigan. Kahit sa akin din, na-share ko na ang tungkol sa Diyos. Nasabi ko na na magbagong buhay po kayo, bumalik loob po kayo kay Lord. Pasensya na kung bumalik loob na kayo kay Lord, praise the Lord, 'di ba? Pero kailangan po talaga natin ng totoong pagbalik loob sa Diyos. Yung totoo pong kanyang iglesia, gaya ng sinabi dito na ah, mga iglesia na ayon dito sa verse 28, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos." Yan po, tayo po yun. Tayong mananampalataya na totoong tayo po ay nagbumalik loob sa Diyos, tayo po yung sinasabi dito na iglesia ng Diyos. Hindi po iglesia ng Diyos na yung building po, hindi. Tao po, tayo po, yung totoo pong sumampalataya. Yun pong
totoong bahay o totoong tahanan ng Espiritu Santo. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng sariling dugo. Ito pong word na 'to, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. So, tao po 'to, 'di ba? Hindi po building, eh. Hindi po niya tinubos ang building church, kundi building human, tayo po. Tinubos po niya sa pamagitan ng sariling dugo. Ito, amazing po ang word dito, mga kaibigan. Dahil kung si Jesus naman lang naman ang tumubos sa atin, eh, sa pamagitan ng kanyang dugo, 'di ba? Kaya ano ba 'yun, kaya ang ating kasalanan ay kasalanan nag-clean, nawala na ang ating kasalanan, na luminis o papaano ba sabi sa Tagalog? Nag-clean sa malinis na tayo dahil sa kanyang dugo. Pero ang sabi dito, mga kaibigan, 'no, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng sariling dugo. Kanino bang sariling dugo ito? 'Di ba si Jesus Christ? Kasi siya lang naman ang tumubos sa atin, siya lang naman ang ipinako sa cross, siya lang naman yung dugo na lumabas sa kanyang katawan, 'di ba? Ngayon kung hindi siya Diyos, kung tao lang siya, bakit dito sinabi pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang kanyang tinubos sa pamagitan ng sariling dugo? Sino ba naman 'tong sariling dugo, 'di ba? 'Tong word na 'to, mga kaibigan, importante po kasi ito, mga kaibigan, dahil marami pong nagsasabi na si Jesus Christ ay isang tao lang at hindi po siya Diyos. Ngunit dito may salita na pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Tayo po yun, iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Tinubos na tayo, ang ating mga kasalanan ay tinubos niya sa pamagitan ng sariling dugo. Yun, iglesia ng Diyos sa pamagitan ng sariling dugo. So, sariling dugo ng Diyos, yun po yung nagdiligtas sa atin. Wash out sa ating mga kasalanan para po tayo ay mapawalang sala. Kaya sa akin talaga, sa pangunawa ko, si Jesus Christ ay hindi lang po isang tao. Naging tao po siya dahil kailangan po niyang tumubos sa atin para nga yung dugo. Kaya siya yung tao na walang kasalanan, malinis. Hindi naman po pwedeng tumubos sa isang taong makasalanan ay makasalanan din na hindi malinis. Kailangan talaga na isang malinis na tao para tutubos sa atin. Yun na nga kasi dati sa unang panahon, kina Moises ay mga hayop ng pangtubos, 'di ba? Kay Abraham pa. Pero ngayon ay binigyan tayo ng Jesus Christ, ang pinakahuling pangtubos. Kaya nga sinabi na kailangan sumampalataya tayo sa kanya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit yung pagsumampalataya tayo sa kanya, hindi lang po kasi yun hanggang, sumampalataya ako, eh. Yung bang parang word lang, dapat po with works din po, eh. Pero remember, not works kaya po tayo ay mapawalang sala. Una po talaga yung faith natin sa kanya. And then, dahil may faith tayo, kaya gumawa po tayo ng kabutihan. Bold po tayong magsalita tungkol sa kanya. Marami po diyan, naging pastor na yung iba dahil na-encounter po nila, eh. Kung na-encounter ni Pablo ang tungkol nga sa yung paano niya na-encounter si Pablo, 'no, hanggang ngayon po nangyayari pa rin. Kaya yun nga ang sabi ko, hindi lang po katang-isip yung tungkol sa istorya ni Pablo na nandiyan po sa Book of Acts, na meron akong isang tao talaga na nagsabi sa akin na hindi naman totoo ang Book of Acts, istorya ni Pablo. Kahit paano niya na-encounter si Jesus Christ at yun nga, sinasalita si Jesus Christ. Pero sa sarili ko, kung
na-encounter ni Pablo, maraming nakaka-encounter pa rin kay Jesus Christ, kung paano ba nagmilagro si Jesus Christ sa isang tao, iba-iba sigurong paraan, hindi ko lang alam, pero nagsasalita sila, na na-encounter ko si Jesus Christ. So, itong Book of Acts hindi po siya katang-isip, talagang mga totoong nangyayari ito kay Paul. Kaya mga kaibigan, sinabi dito ni Paul sa verse 26 na wala na siyang pananagutan sa Diyos dahil ibinahagi na niya, pinangaralan niya yung mga tao na bumalik loob, magsisisi. At gano'n din po ako, pinabalik loob ko po kayo na hindi lang po sa salita, kundi gawa. Kasi madaling magsalita din, bumalik loob na ako, isa akong Kristiyano, tagasunod ni Jesus Christ. Ngunit walang gawa mga kaibigan, makikita natin sa gawa. Wala yung ebidensya ng gawa. Yun po, kailangan din po yung ebidensya, Meron kasing nagsasabi yung iba na gagawa sila dahil, iyon ang kaligtasan, doon sila maliligtas sa gawa. Hindi po, sa ngayon po, ito na pong biyaya